So good day mga suki, another day, another ganap na pod sa atong life, sa akong life. So early in the morning, maog gyapon na atong trabaho, balik-balik lang sa matag adlaw. 6 a.m. magmatata para magpakaon o maglimpyo sa tangkal sa anay. So mo jud ning permi na akong ginabuhat early in the morning kung wala akong husband. So ako jud ang makalimpyo ani. So karong adlaw is moadto ko og city. Moadto ko og city kay mag-process ko sa loan. So nag-loan me sa akong partner under my name. Para ihinay-hinay og palit og materyales para sa amohang balay. Og unya magbayad pud mi sa utang. So part sa loan kay among ibayad sa among utang pod. So kaning tanan natong anay is buntis, wala kayo tiganap ani nila. So everyday kinahanglan lang nato limpyuhan ug tagaan sila vitamins na with physical powder. So ang vitamins na mong gigamit is Vitamin Pro. So limpyuhan nato permi sa ilang tangkal para iwas sila sa sakit. So kakita man mo no na daghan kayog manok, so dapat unta dili jud ni siya angay, but wala pa mi nakahimo og kanang tangkal sa manok na mag-close sila, manet sila. So nakapalit na ko og net pero wala pa jud matrabaho sa akong bana kay super busy sad sa panginabuhi. Di man pwede i-stop permi ang panginabuhi, kinatay mga daghang bayranan. Og ang lawag pa sa baboy, so dako kayo og gastos no. So kinahanglan gyud ta mulihok sa matag adlaw. So kung makalugar man lang gani, anha na trabahoon. So before kong nilakaw, akong gipakaon sa akong mga anak. So morning favorite nila permi na ipaluto sa matag buntag, hot cake or pancake. So gawas aning pancake, nagluto na ko danog sudan o kanon para iniglakaw na ko na sila'y kaunon. Akong anak is 5 ka buok, so tulo rin ni sila karon ang naa diri sa balay kay ang duha ka nako ka babae nga mga anak kay gihuman sa akong mother-in-law. So padong nako sa city ani, so nagsakay ko og habal-habal. So medyo man layo man ang amua dito sa main road na atanganan og bus. So, miloan mi og kwarta mga suki para hinay-hinay og patrabaho sa amo ang balay. So ang loan office kay naaman sa syudad, so mo nang moadto ko sa syudad para pirmahan ang release sa loan. Kay na-process naman ako ni siya, so releasing na lang sa loan ang among adto. So kung ayaw mo pag-loan mga suki, kung dili ninyo kayang bayaran, so dapat kung unsa ray makaya nato, mora pod ang atong huamon para dili ta maglisod og bayad. Pagkaugma dayon ana, nangadto dayon mi og hardware sa kumbana og gi-purchase namo ang mga materialis na kinahanglan namo sa amo ang paghinay-hinay og pabarog sa amo ang balay. So pag inay pausab sa amo ang balay. So dili jud basta-basta ang materialis karon masuki, grabe mahala. So magpatukod ka og simentadong balay, kinahanglan jud ka og kanang dako-dako nga kantidad. So sa pagkakaroon hinay-hinay lang sa kay kaning inutang man ni namo ang kwarta, so hinay-hinay lang sa og pagama sa materialis. Ang magtrabaho ani is ako arag yung bana no. Kung magpatabang magani ni siya, siguro isa ra ka tao. Kay ang pagsweldo pod sa labor kay medyo dako-dako. So bintaha gyud ning atong pares kay kamaupod makuhaan ang bayad sa labor. I-decide na mi nga hinay-hinayan na namo amo ang balay kay ang mga bata nagkadagko na, so huot kay ni sa amo ang balay. So wala na kayo'y privacy ba, kumbaga, charot. Mao na kanang bisan pag nangutang ta, di man gyud ta no, di man gyud ta ka patukod og di ta mangutang kay di man ta kwartahan, di man ta dato, di man para sa mga dato na ingon nila pa na kwarta dayon, di ba? So kitang mga pobre hinay-hinay lang gyud ta ani, ug di man gyud ta makabutang or makapatrabaho kung di ta mangutang, kung ultimo ra ta na pagkatao no.
Nya unsa ra gud ang trabaho. So pasalamat ra gud sad ta na naay mga tao na mosalig na magpautang nato. So na may nagpautang nato, so kinahanglan nga ato kining bayaran kay ato man ning giutang ug nakatabang nato. So ato ginang bayaran. So ang utang obligasyon ginang bayaran di. Kung unsay sabot sa adlaw nga tingbayad ato ginang bayaran para makausab pa ta sa atong gipang utangan. So bisag mga lending company or unsa nga microfinance or tao ba na ang imong giutangan, imong amiga imong giutangan, so kinahanglan nga unsay sabot ninyo nga tingbayad imo ginang bayaran. So sa mga lending ug microfinance company kay dili man jud na pwede nga madilatar kag bayad no kay madaot ang imong pangalan. So di na ka kausab og loan og dako or unsa ba basta na kay record sa ilaha nga bati. Kung sa tao sa imo lang amiga ka nangutang or sa imo igsuon, so kung maapikihan ta, pwede ra gyud nga mohangyo ta no, dili kay tago-taguan nato ang tao na atong giutangan. Dili sa tanang panahon nga naatay kwarta sa atong bulsa. Dili sa tanang panahon nga tubig-tubigan ta ba na naatay makuot permi. So kung wala sa ingana nga sitwasyon labi nag-emergency nya maayo ka mo bayad, di jud magduha-duha ang imong giutangan nga pautangon ka kay maayo man ka mo bayad. Pero kung kuan gani ka nang imong tagu-taguan ang tawo nga imong giutangan, di na gyud ka kausab, di ba? So ingana ra gyud na siya ang key na to ani is ang pagsalig. So once maguba na ang pagsalig sa tao, dili na gyud ka kausab. Dili kinahanglan nga magpakitang tao ka no. Kung unsa ray makaya nimo, maura gyud na ang imuhang utangon pod para dili ka maglisod og pagbayad. Sa pagkatinuod lang mga suki, amo na gini siyang gipangandaman last year 2023. Ang among tanan halin sa baboy among ginahipos kay lagi nami plano nga magsugod na og pasiminto sa amo ang balay kay among balay karon kahoy nya gamay kaayo man naguot nami. So amo lagi nang gigahinan sa kumbana. So ang income sa baboy amo gyud giagwanta nga among gihipos. So last dispose namo is December. So ang nakasayop lang gyud nako mga suki, nisalig ko sa usa ka amiga. So ang akong usa ka amiga kay naa siya platform na palit dawat. So tubo kunuhay ang kwarta. So at first mga suki nakadawat jud ko ato og kanang tubo. So mga 3 times siguro to, 4 times na ba. Kay nag-start ko ato is September. So pag December nakadispose ko sa akong mga fatteners, so worth of 50,000 akong gidungag pag December. So December 10 or 12 ba to nahalin to. So pagka December 17 or 16 ba to ni-declare siya nga nayabo siya. So grabe gyud na kong hugnoa mga suki, wa jud ko'y tulog as in amo ang kahago tanan sa puhunan sa baboy o tanan kahago sa pag-atiman sa baboy, tanan income akong gisalig niya kay lagi amiga meaning nakatabang po ni siya nako sa una. So wa jud ko magdahom nga iya kong i-appeal sa iyahang scam no. So nakaingon ko pag first nga dili siya scam kay nakadawat man ko og kuan kanang tubo atong palit dawat niya. 40,000 pa to akong giuna. So mo nadungag ang 50 nga halin pag December sa mga fattener. So perti jud na kong hugnoa kay mo ba gyud to ang gigahin namo. So napag 20,000 ato nga dili ako no. Nakabayad pa kog apil atong hantod karon nga akong gidata-datahan nya may pa ko kay nakadata ko sa 20,000 hinay-hinay di man dako akong nadata sa naatrasuhan namo sa 20,000 di na lang ko mustorya ko kinsa na siya pero siya in town nga
dako gyud taon, minilyon man ang iyahang nadispal ko mga suki sa maong palit dawat nga scam niya. So ambot lang unsa pagkaitabua kay dili man okay naman gyud ta unta kay 4 years na gud siya ana. So recently lang gyud ko naka-appeal niya. Kay mao pa man tong kay ako man gyud tong giplano na mo nga among pausab sa amo ang balay. So wa lang gyud damha na nahanaw ra gyud siya kalit, perti na kong hilak ka, perti na kong guula, pero wa na gyud tay mahimo kay di naman jud siya kahatag kay daghan naman jud ang nikiha ana mo may ang mga rason niya permi nakadawat mig 2,000 maura gyud to sa pagkakaron, nakadawat mig 2,000 ato nga gidata niya sa 110,000 nga iyang nakuha sa mua. So labing sakitag yun ang kahago. Wag gyud ko magdahom nga mga suki no nga iya kong i-appeal kabaw gyud biya siya sa amo ang sitwasyon, pero wag gyud ko ga dahom nga iya po kong i-appeal nga ingon nanaon ko niya. So nayabo naman day siya, iwa na lang unta niya gidawat ang 50,000 pag December. Wa na lang unta niya gidawat pero iya jung gidawat. So kana ganing kinaiya sa tao ba nga selfish nga ilaha lang kaugalingon ilang ginahuna para maluwas sila sa ilang mga problema, mga mong sila laing tao. So kabalo naman day kana nga nayabo ka, wa na lang unta ka ni dawat. Wala na gyud koy nahimo, so charge experience na lang. So lesson learn, easy money, dili gyud maayo. Pero samtang wala pa siya mapriso, maningil jud ni sa hinay-hinay. So never again na gyud ana mga easy money. So that's all muna for today's video mga suki, and hope you like my video today. So don't forget to subscribe to our YouTube channel, and please like and follow our Facebook page. So hinaot ko sa inyong support. Daghang salamat. God bless everyone. Bye-bye.